Ayun, good day sa lahat. So, meron naman tayong napakagandang helmet ngayon nire-review. Syempre, para sa inyo. So, isa to sa pinaka-latest ng Evo na brand. So, ayan, yung itsura niya. So, syempre, medyo hindi siya common na design. So, alam niyo na siguro kung ano yung pinaggayahan ng helmet na to. So, tingnan niyo muna siya. Ayan. So, napakaganda din ang kanyang kulay. So, ngayon lang natin to na-review kasi nga, nung last December, siguro mayroon tayong 6 or siguro mga 6 o 7 na nabili sa atin kasi every na magkakaroon tayo ng stock nito, nabibili agad. So ngayon I think February na. So ngayon pala natin marireview yung helmet na to. Tignan natin kung anong meron sa helmet na to. Kung maganda ba siya, syempre sasabihin natin kung ano bang feature niya, kung ano bang pinagkaiba niya dahil medyo futuristic yung design niya. So ayan, syempre kung ano nakikita natin dito, sasabihin natin kung ano nararamdaman natin, sasabihin din natin. So mamaya kikiluhin natin yan. Syempre tignan natin kung gaano kabigat, kung gaano kagaan, magaan ba siya o mabigat. So mamaya malalaman nyo. Ang pangalan nito ay Evo Tourer. Tourer o Tourer, pronounce ko, correct me if I'm wrong. Tourer siguro, Tourer. Hindi ko nagkakamali. So sa size niya nakalagay dito daw, meron silang extra small, medium, large, XL, and double XL. So, usually in order natin large XL kasi yun yung maliit kasi yung fitting ng helmet na to. Take note, maliit po yung fitting nito, parang LS2 na pa may pagka-empty yung fitting ng helmet na to. Medyo +1 siguro kayo, pero mas maganda pa rin na in person kayo sumukat and bumili, no? So para malaman nyo kung maganda ba siya, kung okay ba siya sa inyo. So syempre, kahit anong ganda ng isang helmet, meron pa rin siyang kumbaga hindi maganda na features, no? So yun kasi yung mga importante na malaman nyo kung maganda ba siya overall or tagilid or okay din ba siya para sa inyo. So pero alam naman natin na maraming vlogger na nag-present nito. Syempre sasabihin nila maganda yan, maganda. Hindi nila sasabihin kung ano yung hindi maganda. So sa atin sasabihin natin yan, no? So okay, dahil wala naman tayong sponsor dito at syempre hindi tayo bias. Kung ano yung nakikita natin, sasabihin natin. So ayan, yung itsura niya, pabilog lang siya. Parang alam niyo na siguro kung ano yung pinagayahan nito. Ayan, ito, tignan nyo kung ano yung pinagayahan ng helmet na to. So LS2 Advant 2 yung pinagayahan ng helmet na to. So ginaya din ng Jelly. Sa susunod makita nyo kapag dumating yung Jelly na parang ganito din, na parang LS2 Advant. So yung original talaga na merong design nito, I think kung di ko nagkakamali, ay yung LS2 Advant, no? So ginaya lang siya ng Evo. Ayan, merong twist lang na konti, medyo may pagkaiba lang na konti yung dito. Yung dito sa Evo ay straight, doon naman ata sa lalabas na Jelly may yung paganyan sa kanyang shell. And I think sa SJC meron din gantong, nagkasabay-sabay sila ng release, no? I think last December o bare months o November, kasi may lumabas din sa SJC na parang ganito din, ginaya din yung LS2. Ewan ko lang kung sinong originally ng design nun na gantong klaseng helmet. So ayan, bubuksan natin syempre dahil modular to na 180 degrees. So ayan, yan yung magandang feature niya and medyo iba po siya sa mga modular. So kapag tinaas mo yung kanyang half na part ng helmet, ayan, makikita nyo siya. Solid yung kanyang paddings, wala akong masabi. Maganda yung paddings nila ngayon, in-improve talaga nila. And ayan, eyeglass ready sa naghahanap ng helmet na mga nag-eyeglass. So ayan, so pwede nating ibaba syempre yung visor. Ayan. Tapos yung kanyang switch naman dito sa kanyang inner visor, para makita nyo, buksan natin muna. Ayan. Oh, ayan. So ganyan yung looks niya. Parang same lang din sila ng I think. Ayan. Ayan yung itsura niya kung gagamitin nyo siya na pag ganyan yung design, no? So kung nakataas naman, ayan, kapag close natin to, ayan yung itsura niya. And ayan yung itsura niya, pabilog lang siya. Sa hindi gusto ng astig na design, go for this type of modular. Meron siya ditong vents sa itaas, kita nyo ba? Sug natin ng konti para makita nyo. So meron siyang vents dito na maliit lang doon sa itaas. So hindi naman kasi kailangan na malaking vents kasi nga modular type po ito. Usually ginagamit po talaga siya na nakataas yung kanyang half
na part na helmet or dito sa harap, malamig na yon. At least meron siyang vents. Dito naman, malaki naman. Ayan, as reference, no? Ayan, meron siyang switch dito, isang vents lang. Pero wala naman ako ditong masasabi, so okay naman yung mechanism niya, di naman siya nagpi-failure. And syempre nga pala dito may singawan di sa likod. And nga pala, before natin makaligtaan yung kanyang certification o nag-test sa kanya, yung nakalagay lang dito, Evo, tapos ECER 22.06. So dumaan din siya sa matinding test, no? Yun nga, ECER 22.06, alam nyo naman siguro, research nyo lang. Tapos sa size XL ay 61-62 cm yung kanyang size sa centimeter. So sa bigat naman, may nakalagay naman or may naka-indicate naman dito na sobrang liit lang. Ayan, o. Kita nyo ba? 1,780 plus 50 overall is malapit na po siya sa 19 yung bigat niya. So siyempre titignan natin yan kung accurate yung nakasulat dito. 1,708 plus 50 grams yung nakalagay. And syempre ICC, wala po siyang DOT. Research niya lang, pero magka-design lang po ata yung mga DOT at ICC. Okay na din to para sa isang price na helmet na to, entry level na helmet to. So tignan naman natin sa loob para hindi tayo masyadong mahaba. Ayan yung kanyang loob. Ayan, nakita nyo naman kanina doon sa may bandang harap, no? So tignan naman natin yung dito, yung kanyang paddings, kung gaano ba siya ka-quality. Okay din, napaka smooth naman ang kanyang paddings. Meron po siyang texture na konti, tapos may pagka-leather, and dito naman may pagka-mesh na may parang screen na I think para madaling ano siya, maging quick dry. And syempre may mga butas-butas dito, ganun din ata yung use nito. Basa, or kapag nabasa or na pawisan ay madali po siyang mag-dry. Ganun din dito. And syempre check po yan yung reflectorize. Yung wala lang dito, yung kulang yung emergency pool, sana nilagyan nila, no? Kasi yung mga naunang helmet nila ay meron ng emergency pool. Yun yung kulang dito, pero yung nakita ko dito wala po siyang emergency pool. Yung nakalagay lang dito, eyeglass ready, I think nakalagay naman doon. And sa intercom, medyo mababaw lang siya, hindi ko sigurado kung lahat ng intercom, pero I think universal naman yung lagay niya ng intercom, medyo okay naman. Pero kung i-compare natin to sa iba, medyo mas malalim pa yung ibang modular type na helmet na simple ganito na 180 degrees, no? So ayan, quick release naman talaga yung quick release, so okay naman yan, option. Yung sa loob naman, ayan, medyo makapal din, ayan, okay na din, pero sana mas kinapalan pa ng konti. Ayan, so okay na din yung kanyang paddings. Yung wala lang dito yung emergency pool, meron po siyang reflectorize again. And syempre hindi natin papalampasin yung ano nito, buksan natin ulit para makita nyo kung maganda ba siya para sa inyo. Yan yung looks niya. Ayan, medyo kahit dalawang kamay ko nabibigatan pa rin ako dito sa helmet na to, kasi mostly na nahawakan natin ang modular hanggang 1.7 something lang, 1.750, 1.720. So ito, umabot siya, I think kung totalin natin, hindi ako nagkakamali, 1.9. Malapit na po siya mag 2 kilos. So ilalagay mo pa sa ulo mo, so lalagyan mo pa ng intercom, plus siguro kung lalagyan mo ng action cam, mas mabuting gumamit ka ng mga 360 na cam. At least hindi mo na siya ilalagay dito sa ulo mo, and hindi mo naman talaga masyadong magagamit kung magagamit ka ng action cam na ilalagay mo dun sa kanyang baba. Ay hindi mo din ma-video kasi nga tataas mo yung 180 degrees niya. Nasa sa inyo na yun, pero mas maganda option nito kung magbablog ka, gamitin mo yung mga 360 camera para kung ganito yung helmet mo, hindi mo na siya ilalagay doon, lagay mo lang sa motor mo, okay na, makuha mo lahat. So ayan, tignan nyo, yan yung itsura nya. So kung baba naman natin, meron po siyang hawakan dito. Para sa akin, medyo kinulang po yung kanyang visor. Nalitan ako sa visor kasi usually ng visor lampas po dito, usually hanggang dito, or minsan hanggang dito. So sa kanya, yan lang, napakababa ng kanyang lens dito. Hindi naman siguro i-issue to, pero ito lang yung na ano niya, kumbaga hindi na pro-protectionan yung dito lang, no, mata lang talaga. And I think medyo bitin kung ako yung tatanungin, kasi tinesting ko na to, medyo bitin lang yung dito, no. So sana medyo hinabaan hanggang I think here, something over here. So tingnan natin kung gaano kabigat yung helmet na to. Ayan, on natin, wait lang, on natin to.
Tapos may kasama kasing tool, medyo mabigat na yan, so dito lang natin siya lalagay. And ayan, so yan, nakita nyo ba? Ayan yung bigat ng isang helmet na to, nasa 1,912. Grabe, sobrang bigat, malapit na po siya 2 kilo. So yun lang sa video na to, siguro nakita nyo naman kung ano yung bigat nito and kung anong features dito. Kung kulang man yung nasabi ko, please comment nyo lang sa ibaba or may request kayo, syempre sasagutin natin yan.